Good day, everyone. Today we will talk about a very timely topic, employer rights during typhoon season and how the Telecommuting Act can be a game changer during extreme weather conditions. Let's dive in. As we enter the second half of the year, alam natin lahat rainy season na. From June to August, madalas tayong tamaan ng malalakas na bagyo, pagbaha at iba pang hazards na delikado sa pagbiyahe papunta sa trabaho. Ito ang tinatawag na force majeure, mga bagay na wala tayong kontrol. So ano ang mga karapatan mo bilang empleyado kapag ganito ang sitwasyon? At paano makakatulong ang Telecommuting Act para mapanatiling ligtas pero productive pa rin? Alamin na natin. Unang-una ang legal basis. Kapag ang gobyerno o DOLE ay nagdeklara ng work suspension, hindi required ang empleyado na pumasok on-site. Base ito sa Labor Advisory Number 17, Labor Code at sa OSH standards ng DOLE. Tandaan, safety first, lagi. Pero paano kung walang official suspension pero baha na sa labas? Pwede kang hindi pumasok kung ang pagpunta sa trabaho ay delikado sa buhay o kalusugan mo. Hindi ito pagiging pasaway. Ito ay tungkol sa karapatan mo sa kaligtasan. Safety is a legal right. Next question na madalas itanong, may sweldo pa ba ako? Sa batas, kapag hindi ka nagtrabaho, no work, no pay ang rule, pero may exceptions. Pwede mong gamitin ang leave credits mo o pwedeng magbigay ng pay ang kumpanya as part of their policy or malasakit. Pwede ka bang tanggalin dahil hindi ka pumasok during bagyo? Ang sagot, hindi. Ang absence dahil sa masamang panahon o government suspension ay hindi valid reason para ma-terminate ka. Sa katunayan, sinasabi ng DOLE na dapat maging maunawain ang employer sa ganitong sitwasyon. Dito papasok ang Telecommuting Act, ang Republic Act 11165. Pinapayagan nito ang alternative work arrangement gamit ang technology like work from home. At take note, ang mga telecommuting employees ay dapat same benefits as on-site workers. Perfect ito para sa mga technical or knowledge-based jobs during bad weather. Recap tayo, kapag suspended ng government, hindi ka required pumasok. Kapag delikado ang biyahe, pwede kang hindi pumasok. Kapag may telecommuting arrangement, work from home ka, paid ka as normal. In conclusion, both employees and employers need to prepare. Employers should adopt flexible work arrangement under the Telecommuting Act, especially during typhoon season. This way, we keep everyone safe while ensuring productivity. Thank you and stay safe this rainy season. Again, this is JM, and remember, I will always be your law companion.